Sa libo-libong zoo sa buong mundo na kung saan inaalagaan ang napakaraming hayop, nakakagulat isipin na meron pa ring ilang species na hindi mo makikita sa kahit anong zoo. Kadalasan masyado silang delikado, mahirap alagaan, o imposible ang eksaktong pag-recreate ng kanilang natural habitat. Sa ngayong araw na ito, welcome back muli sa Noel Polo TV. Sa ngayon ipapakita namin sa inyo ang 15 sa mga hayop na hindi mo aasahang makita kahit sa isang zoo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15, Red Uakari. Naalala mo ba yung eksena sa The Hunger Games na kung saan inatake sila ng mga unggoy? Bago mo pa makita ang mukha ng Red Uakari, ganyan ang itsura ng totoong species na ito. Isa itong primate na literal na bumabagsak mula sa mga puno papunta sa mga hindi inaasahang dumadaan. Ang mga Red Uakari ay matatagpuan sa mga Amazon rainforest sa South America at sila ay kilala sa sobrang matitingkad na pulang muka, albo at walang kahit anong pigmentation. Ang buong katawan nila ay nababalutan ng itim o reddish-brown na balahibo at meron silang maikling buntot. Sinasabi ng karamihan na kaya pula ang kanilang muka ay dahil kulang sila sa skin pigments, kaya direktang nakikita ang mga blood capillaries sa ilalim ng balat, na kung saan kaya nagmumuka talagang nagiinit ang mukha nila. Naninirahan sila sa mga bahaing kagubatan sa may Upper Amazon at mga sanga nito, lalo na sa silangang Peru at kanlurang Brazil. Hindi mo sila makikita sa kahit anong zoo dahil meron silang special na diet at komplikadong social behavior. Ang mga hayop na ito ay mabilis ding ma-stress at napaka-sensitive sa kahit na maliit na pagbabago ng kanilang paligid. Dahil dito, talagang halos imposibleng gayahin ang natural habitat nila sa isang zoo. Sa wild, sila ay nabubuhay ng pangkalahatang 15 sa isang grupo, pero may naobserba na rin na umaabot ang halos 100 sa isang troop. Sila ay kilala sa pagiging acrobatic at sobrang liksi, kaya madali silang gumagalaw sa matataas na puno. At kapag pumipili ng kapareha ang mga babae, tinitignan nila ang kapula-pulahan ng mukha ng lalaki na indikasyon daw ng kalusugan ito. Number 14, Sumatran Ground Cuckoo. Ang Sumatran Ground Cuckoo ay isang napakabihirang ibon na matatagpuan eksklusibo sa isla ng Sumatra sa Indonesia. Naninirahan nito sa mga sub-mountain at mountain forest sa kahabaan ng Southern Barisan Mountains, partikular sa matataas na lugar na nasa pagitan ng halos 300 hanggang 1,400 meters. Isa itong medyo malaking ibon na humigit kumulang kalahating metro ang haba, na may berdeng balahibo, itim na korona, berdeng tuka, at isang kapansing-pansing asul na marka sa muka. Ito ay kasalukuyang nakalista sa IUCN Red List bilang endangered at pinaniniwala ang sobrang liit na lamang ng natitirang populasyon at patuloy pa silang bumababa. Ang ibon na ito ay talagang sobrang bihira na makita, kaya lalo pang mahirap na hulihin o alagaan para sa mga zoo. Meron itong napaka-specific na habitat requirement na halos imposibleng gayahin sa pagkakakulong, kaya naman halos hindi talaga ito ay na-exhibit kahit saan. Sa mga wild, ang pinakamalaking banta sa kanila ay deforestation, lalo na dahil sa pagpapalawak ng agrikultura sa Sumatra. Alam lang na sila ay naninirahan sa forest floor at posibleng kumakain ng invertebrate at mga maliliit na mammal. Unang naitala ang mga ibong ito noong 1879 pero halos nakalimutan na hanggang muli itong madiskubre noong 1997 ni Anja Raffiastano at muling na photograph. Number 13, Megamouth Shark. Ang Megamouth Shark ay unang natuklasan noong November 15, 1976, malapit sa mga baybayin ng Hawaii nang aksidenteng makulong ito sa anchor ng barko ng US Navy. Nang siya sa atin, napag-alaman isa pala itong bagong species. Nakilala ito dahil sa napakalaki at bilog na bibig na kung saan nagmula ang pangalan nitong Megamouth. Isa ito sa mga pinakamaliliit sa tatlong giant filtered feeding shark kasama na ang whale shark at basking shark. Kaya nitong tumimbang ng halos 12,200 kilo at tumahaba ng 5.2 meters at kadalasang mas malaki pa ang mga babae kaysa sa lalaki. Makikita sila sa tropical at temperate waters sa iba't ibang panig ng mundo at hindi ito makikita sa mga zoo dahil sobra nilang bihira, napakahirap ulihin at meron silang napaka-specific na feeding at habitat need na kung saan halos imposibleng i-recreate sa pagkakakulong. Filtered feeder ang mga megamouth na ang ibig sabihin. Lumalangoy sila ng nakabukaang bibig para kumain ng krill, jellyfish at plankton. Hindi rin eksaktong alam ang reproduction nila pero pinaniniwalaang ito ay placental viviparous na ang ibig sabihin sa loob ng katawan ng ina nagde-develop ang embryo.
Number 12, Saharan Cheetah. Ang Saharan Cheetah na kilala rin bilang Northwest African Cheetah ay isang napakabihirang subspecies na matatagpuan sa Sahara Desert at Sahel region ng Africa. Mas maiksi at halos puti ang balahibo nito na may itim na spot sa likod at light brown naman sa mga binti. Ito ay isa rin sa mga pinakamatapang at pinakamayayain sa lahat ng subspecies at sobrang sanay sa matinding init, kakulangan sa tubig at limitadong pagkain. Mga kondisyon na halos imposibleng gayahin sa zoo kaya hindi sila inahawakan sa captivity. Bilang endangered species, mas mahirap pang ilagay sa zoo dahil mas kailangan nila ng napakalawak na teritoryo, tamang pagkain at kapaligirang kapareho ng Sahara. Mas maliit sila kumpara sa ibang cheetah subspecies at umaabot lamang sila ng 1 hanggang 1.5 meters ng haba at napakahusay magtago sa tigang na kapaligiran. Sila ay umaasa sa kanilang bilis at camouflage para manghuli ng maliliit hanggang medium size na hayop gaya ng gazelle. Noong 2008, tinatayang mas mababa na lamang sa 150 adult ang natitira sa wild at sobrang critical ng kanilang kalagayan. Number 11, Araripe Manakin. Ang Araripe Manakin ay natuklasan noong 1996 at ipinangalan ng Brazilian zoologist at wildlife filmmaker na si Werner Buckerman na sa kasamaang palad pumanaw noong 1995 bago pa man ito tuluyang mailarawan ng siyensya. Tinatawag ding itong maliit na sundalo ng Araripe dahil sa tila helmet shape na pulang tuktok ng mga lalaki. Kapansin-pansin ng ibon na ito dahil puting-puti ang karamihan ng balahibo, may makintab na pulang guwit mula ulo pababa. Habang ang mga babae at mga batang ibon naman ay olive green na mayroong mas mapusyaw na berdeng ulo. Hindi mo ito makikita sa zoo dahil meron itong napaka-special na habitat requirement at talagang sobrang sensitibo sa anumang stress o pagbabago ng environment. Naninirahan ito eksklusibo sa isang napakaliit na lugar sa Brazil na kung saan kakaiba ang klima kaya halos imposibleng recreate sa captivity. Ang mga Araripe Manakin ay omnivore pero 80% ang pagkain nito ay mula sa halamang Clidemia becerata. At bukod sa mga prutas, kumakain din ito ng arthropods. Masagana ito sa mga maberdeng kagubatan malapit sa tubig, lalo na sa mga bukal at maliliit na sapa sa paanan ng isang plato. Nakakabahala dahil ang natitira nitong tirahan ay nasa humigit kumulang 2,800 hectares na lang at tinatayang mga nasa 800 individual na lamang ang nabubuhay sa wild. Number 10, Irola. Ang Irola, na minsan ding tinatawag na hardest antelope, ay isa sa mga pinakamapangarib na antelope species na nangangarib ng tuluyang mawala. Matatagpuan lamang ito sa border ng Kenya at Somalia. Ito ang natitirang nag-iisang species ng genus Biatrogus at ang iba pang member nito ay kilala lamang mula sa mga fossil. Unang nailarawan ng Irola noong 1888 ng zoologist na si H.C.V. Hunter. May kakaibang itsura ang hayop na ito na may reddish-brown na balahibo, puting tiyan, at puting linya sa tagiliran ng muka, pati na ang malalaki at prominenteng pre-orbital glands sa ilalim ng mga mata na para bang meron silang 4 na mata. Ginagamit nila ang glandulang ito para markahan ang kanilang teritoryo. Ang global population ng Irola ay tinatayang 300 hanggang 500 na lamang at wala sila sa captivity dahil sobrang madaling magkasakit, sobrang stress at sensitive, at meron silang napaka-special na social at territorial behaviors na imposibleng tularan sa kulungan. Sa mga wild, naninirahan sila sa mga maikiling damuhan at mga tuyong grassland at savanna forest mosaic. Sa paglipas ng mga taon, bumagsak ang population nila dahil sa matinding tagtuyot, competition sa livestock at patuloy na poaching. Ang Irola ngayon ay isa sa mga pinakanangangarib na mawala sa buong Africa. Number 9, Umuras Whale. Alam mo ba na noong 2003, nakatuklas sa mga sayentista ng isang bagong uri ng balyena? Tinawag itong Umuras whale, isang maliit na species ng baleen whale na may habang 9.5 hanggang 11.5 meters at kadalasang mas malaki ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Hindi pa eksaktong alam ang lahat tungkol sa kanilang katawan pero napag-oobserbahan na ang kanilang dorsal fin ay matataas, pahilis at sobrang crescent shape na biglang lumilitaw kapag dumadampi sila sa ibabaw ng tubig. Matatagpuan sila sa Indo-Pacific at ilang bahagi ng Atlantic at gaya ng ibang baleen whale, carnivore sila at kadalasan ay kumakain sila ng malalaking kumpulang isda, krill, crustacean at kung minsan ay maliliit pang isda. Talagang kakaunti pa lamang ang nalalaman natin tungkol sa kanilang pag-uugali dahil hindi sila maaaring ilagay sa zoo o aquarium.
Kailangan nila ng napakalawak na teritoryo na imposibleng i-recreate sa captivity. Dagdag pa rito, meron silang special diet at sobrang sensitibo sa stress, kaya mabilis na naapektuhan ng kanilang kalusugan kapag kinulong. Sa karagatan, madalas silang makitang mag-isa o may kapartner, pero minsan ay nabubuo sila sa maliliit na grupo hanggang 12. Talagang kakaiba rin ang kanilang communication. Gumagamit sila ng amplitude modulate song na tumatagal lang 9 na segundo, sinusundan ng 4 na segundong tono, at inuulit tuwing 2 hanggang 3 minuto, at minsan pa nga ay tuloy-tuloy na hanggang 13 oras. Number 8. Pygmy Three-Toed Sloth. Ang mga Pygmy Three-Toed Sloth ay isang natatangi at lubang endangered na uri ng sloth na matatagpuan lamang sa napakaliit na isla ng Escudo de Veraguas, malapit sa Caribbean coast ng Panama. Maliit lamang ang mga hayop na ito na nasa 45 hanggang 55 cm lang ang haba at tumitimbang ng 2.5 hanggang 3.5 kilos. Mas maliit sila kaysa sa karaniwang three-toed sloth at mayroon silang manipis at maliit na bungo, malalaking ear openings, at iba pang kakaibang katangiang physical na hindi makikita sa ibang uri. Sa mga wild, sila ay naninirahan sa mga mangrove forest na nakapalibot sa isla. Dahil napakaliit lamang ng tirahan nila at patuloy itong nababawasan at mabilis ding bumabagsak ang kanilang population, hindi sila inilalagay sa zoo dahil sobrang sensitibo sila sa kahit maliliit na pagbabago ng kapaligiran. Talagang mahirap ding tularan ang eksaktong kondisyon ng kanilang tirahan at may ethical concern. Mataas ang possibility na hindi sila mabubuhay ng matagal sa captivity. Kaya naman hanggang sa ngayon, nananatili silang isa sa mga pinaka-endangered at pinakabirang sloth species sa buong mundo. Number 7. Gobi Bear. Ang Gobi Bear ay isa sa mga pinakabihirang subspecies ng brown bear na matatagpuan lamang sa isang lugar sa mundo sa Gobi Desert ng Mongolia. Ayon sa IUCN at sa Mongolian Red Book, itinuturing silang critically endangered. Ang natitirang population nila ay nakatira sa humigit kumulang 23,600 square kilometers. Subalit kahit malawak ang teritoryo, ilan lamang ang may tubig. Kaya napipilitan silang manatili malapit sa maliliit na batis at bihirang water sources. Kakaiba ang diet nila at kahit oso sila, halos wala silang hinahunting na malalaking hayop. Umaasa lamang sila sa mga ugat, berries, maliliit na halaman, at kung minsan ay kaunting animal protein mula sa mga insektong mahuli. Dahil dito, sinasabi ng mga eksperto na sila ang pangalawang friendliest na bear kung sakaling may ranking. Pero syempre, oso pa rin sila at talagang hindi dapat lapitan. Hindi mo makikita ang Gobi Bear sa anumang zoo dahil sobrang kakaunti na lamang nila sa wild at tinatayang mas mababa sa 40 na lamang ang natitira. Sobrang adaptive sila sa matinding init at paghihirap sa desyerto at talagang halos imposibleng gayahin ng kapaligiran na kailangan nila upang mabuhay. Sila lamang ang nag-iisang species ng bear na nag-evolve upang kayanin ng matinding init, tagtuyot, gutom at matarik na lupain ng Gobi Desert. Kaya naman ang kahit anong critically habitat ay halos siguradong hindi nila kakayanin. Number 6. Long-beak Echidna. Ang long-beak Echidna ay isang kakaibang mammal na kabilang sa grupo ng monotremes na kung saan kabilang din ang platypus. Ito na ang mismong grupo ng mammals na nangingitlog kaya agad silang naiba sa halos lahat ng hayop sa Earth. Mayroon silang makapal at magaspang na balahibo, keratin spike, at malalaking claw na nagbibigay sa kanila ng kakayahang mahusay na humukay at maghanap ng pagkain sa lupa. Hindi sila makikita sa zoo dahil meron silang sobrang specialized sa diet. Mabilis silang may stress, sensitibo sila sa kahit maliliit na pagbabago sa temperatura o kapaligiran, at napakahirap i-recreate sa captivity ang kanilang tirahan. Makikita lamang sila sa New Guinea, particular na sa mga upland forest, alpine meadows, at sa mga malamig na kagubatan sa bulubundukin. Naghahanap sila ng pagkain sa mga makapal na leaf litter at ginagamit nila ang kanilang mahaba at malagkit na dila para hulihin ang mga insekto, earthworm, at iba pang mga maliliit na hayop sa lupa. Kilalang sobrang mahiyain at solitarya ang mga echidna, at dahil sa kanilang matutulis na claw na nakaturo patras, eksperto silang naghukay at naghahanap ng pagkain sa ilalim ng lupa. Number 5. Golden Giant Flying Fox. Ang Golden Giant Flying Fox ay isang kakaibang uri ng paniki na matatagpuan eksklusibo sa Pilipinas. Kilala ito sa napakalaking wingspan na umaabot hanggang 1.7 meters, kaya isa ito sa mga pinakamalalaking species ng paniki sa buong mundo.
Mayroong itong golden brown na balahibo sa ulo na siyang nagbigay sa kanya ng pangalan, habang ang buong katawan naman ay nababalutan ng dark brown na balahibo. Naninirahan sila sa lowland forest, malayo sa mga activity ng tao, kaya hindi sila makikita sa mga zoo. Kailangan nila ng malalawak na espasyo upang lumipad at special na diet na binubuo ng prutas, nectar at bulaklak na may hirap i-recreate sa captivity. Sa mga wild, nagtutuloy-tuloy sila sa mga puno, kadalasan sa mga mixed colonies kasama ang iba pang species ng paniki. Malaki ang kanilang papel sa ecosystem dahil sa pagkalat ng buto mula sa prutas, kasama ang mga figs at iba pang lokal na prutas na nakakatulong sa regeneration ng kagubatan. Kakaunti lamang ang alam tungkol sa kanilang reproduction, pero pinaniniwala ang 2 breeding season bawat taon ang meron sila at karaniwang nanganganak ang mga babae sa unyo. Sa kasamaang palad, ang species na ito ay nalalanta na dahil sa deforestation, habitat loss at poaching, kaya ay tinuturing silang endangered. Number 4. Yangtze Giant Softshell Turtle. Ang Yangtze Giant Softshell Turtle ay isa sa mga pinakamalalaking freshwater turtle sa buong mundo, kahit na napakaliit na lamang ng natitirang population nila. Pinaniniwalaan na mas malaki sila kaysa sa ibang malalaking freshwater turtles tulad ng snapping turtles. Ang karaniwang haba nila ay mahigit 100 cm at tumitimbang ng 70 hanggang 100 kg. Dati silang naninirahan sa Red River sa China at North Vietnam, subalit dahil sa habitat loss at pagdam ng mga ilog, halos nawala na sila sa natural na tirahan. Sa ngayon, napakaliit na lang ng kanilang population at 2 kumpirmadong specimen na lamang ang natitira sa buong mundo. Hindi sila matatagpuan sa zoo dahil nangangailangan sila ng malalaki at malalawak na tubig. Kailangan din nila ng espasyo para mag-sunbait at mag-nest, at mataas ang panganib sa kanila dahil sa pollution, poaching, at paggamit sa kanilang shell at buto para sa traditional na gamot. Ang huling kilalang babae sa species na ito ay nakitil noong April 2023 at tanging 2 lalaki na lamang ang natira. Subalit sa kabila nito, may pag-asa pa rin ng mga ilang specimen sa mga tabing ilog at lawa sa Vietnam o Laos na hindi pa nadidiskubre. Number 3. New Guinea Harpy Eagle. Ang New Guinea Harpy Eagle ay isang malaki at kakaibang ibon na malupit at may habang humigit kumulang 75 cm. Mayroong itong gray brown na balahibo, mahabang buntot, at maikli subalit buong crest sa ulo. Naninirahan sila sa mga mountain forest hanggang sa 3,700 meters ang taas sa isla ng New Guinea, partikular sa bahagi ng Papua New Guinea at Indonesia. Hindi katulad ng karamihan sa mga eagles, sila ay aktibo sa gabi at kilala bilang malalakas na manguhuli ng iba't ibang hayop katulad ng kuskus, tree kangaroos, opossum, daga, kalapati, hornbills at marami pang iba. Dahil sa kakaibang gawi at pangangailangan, talagang hindi mo sila makikita sa mga zoo. Kailangan nila ng malalawak na untouched rainforest kaya halos imposibleng gayahin sa captivity. Dahil dito, mahirap ding mapanatili ang isang malusog na population para sa education o conservation purposes. Number 2. Vaquita. Ang vaquita o kilala rin bilang pigswa ay ang pinakamaliit at pinakamapanganib na endangered marine mammal sa buong mundo. Humigit kumulang 1.5 meters ang haba, tumitimbang ng hanggang 55 kilos at matatagpuan eksklusibo sa Northern Gulf of California sa isang area na humigit kumulang 1,000 square miles. Kasamaang palad, ang population ng vaquita ay dramatically bumagsak sa mga nakaraang taon. Noong 2018, tinatayang mas bababa sa 19 individual na lamang ang natira sa wild. Ang pinakamalaking banta sa kanila ay accidentally na matrap sa gillnet na ginagamit naman para sa illegal na pagkuha ng tatuwaba fish. Bukod pa rito, sobrang mahiyain sila kaya mahirap pag-aralan o obserbahan. Dahil dito, hindi sila nakalagay sa zoo at halos imposibleng mapanatili ang kanilang survival sa captivity. Kaya ang tanging paraan upang maprotektahan sila ay focus sa kanilang natural na tirahan at conservation efforts. Number 1. Bornean Baycat. Ang Bornean Baycat ay isang pinakabihirang feline na matatagpuan eksklusibo sa isla ng Borneo. Tinatayang may timbang sila na 1.5 kg, may 40 na mga ngipin, at isa sa mga pinaka-cryptic at least understood animal sa buong mundo. Nakarehistro ito sa IUCN Red List bilang endangered dahil sa patuloy na pagbaba ng population at pagkasira ng natural na tirahan. Kaunti lamang ang alam natin tungkol sa kanilang diet,
Pero pinaniniwalaang kumakain sila ng maliliit na isda, hipon, crayfish, palaka, at insekto na makikita sa moss covered rock at maliliit na mga streams. Wala silang prutas sa diet, kaya sobrang mahirap silang alagaan sa captivity at halos imposibleng mag-breed ng matagumpay. Kaya naman dahil dito, hindi sila karaniwang nakikita sa mga zoo. Ilan lamang ito sa mga hayop na hindi mo makikita sa captivity. Kung nagustuhan mo ang bagong kaalaman, i-like mo na ang video at mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated tuwing may ilalabas kami na bagong video. Kaya naman muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. See you on my next video.